Matapos ang insidenteng nangyari sa West Philippine Sea, mas naging agresibo palalo ang pwersa ng China dahil mukhang napahiya sila sa nangyaring banggaan sa pagitan ng warship ng Chinese Navy at patrol vessel ng China Coast Guard na naging usap-usapan sa iba't ibang parte ng mundo. Ang masaklap pa dito ay gusto pang pagbayarin ng China ang Pilipinas sa pinsalang tinamo ng kanilang mga barko na kung saan wala naman talagang kasalanan ng ating bansa at hindi talaga patas na sisihin ng Pilipinas sa nangyaring insidente. At sa pag-iikot naman ng patrol aircraft ng Pilipinas malapit sa Scarborough Shoal, nakita naman na naging mas agresibo na talaga ang China matapos na mataan nito ang dalawang warships ng Chinese Navy, 4 na patrol vessels ng China Coast Guard, at nasa 6 na Chinese Maritime Militia vessels na nagpapakitang mas lumalaki pa ang kanilang presensya sa rehiyon. At habang nagsasagawa nga ng surveillance ang ating patrol aircraft, sinundan naman ito at hinaras ng isang J-15 fighter jet ng Chinese Air Force, at ito umano ang unang beses na fighter jet talaga ng China ang nag-intercept sa patrol aircraft ng Philippine Coast Guard, at hindi magandang sinyalis ito dahil mas malakas na pwersa ang pinapakita ng China. Samantalang sa Pilipinas naman, wala umanong plano ang gobyerno na magpadala ng warships ng Philippine Navy upang tumulong sa pagbabantay sa Scarborough Shoal, at kailangang mas palakasin pa ng Philippine Coast Guard ang kanilang loob dahil Navy at Air Force na ng China ang kanilang kaharap na mas heavily armed kumpara sa China Coast Guard. At sa bagong balita na ating nakalap, mukhang dumating na ang mga resback ng Pilipinas laban sa China matapos dumating ang dalawang warships ng Estados Unidos sa Scarborough Shoal na USS Higgins na isang guided missile destroyer ng US Navy at USS Cincinnati na isang littoral combat vessel. Sinabi ng China na tinaboy daw nila ang US warships, ngunit sa pag-iikot ng Philippine Coast Guard, kitang-kita na umaaligid ang US warships at sinusundan ang mga Chinese vessels, at mukhang nakahanap ng katapat ang mga Chino sa Scarborough Shoal dahil hindi man lang sila makalapit at may taboy ang destroyer na ito ng Amerika. Hindi basta-basta ang destroyer katulad ng USS Higgins dahil isa itong Arleigh Burke-class guided missile destroyer na isa sa pinakaarmadong warship sa buong mundo, at kaya nitong magdala ng halos 100 missiles na may range ng nasa 2,400 kilometers. Kung ating ikukumpara sa ating pinaka-advanced na warship na BRP Miguel Malvar, kaya lamang nitong magdala sa ngayon ng 24 na missiles, at ang pinaka-long range na missile nito ay ang Sea Star anti-ship missile na may range lamang ng aabot sa 200 kilometers. Kaya napakalaking mensahe sa China ang pagdating na ito ng warships ng Amerika dahil nagpapakita ito na nagmamasid ang ating mga kaalyado sa bawat galaw nila, at nakahanda ang ating mga kaalyado kung sakaling may mangyari sa ating mga personnel sa West Philippine Sea. At pagdating naman sa pwersa ng Pilipinas, umaaligid din sa ngayon ng BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard sa layong nasa 50 nautical miles mula sa Scarborough Shoal, at nag-oobserba lamang ito sa ngayon sa bawat galaw ng China at hindi makalapit dahil sa laki ng presensya ng Chinese vessels. Samantalang sa isa pang balita, inaasahang gagalaw na naman ulit ang heavy lift helicopter project ng Philippine Air Force matapos magsagawa ng aerial demonstration ng Hawaii Army National Guard sa kanilang mga CH-47 Chinook transport helicopters sa hepe ng Philippine Air Force, at mukhang bilib naman ang ating opisyal sa helicopter na ito na kasama sa pinagpipilian ngayon sa kanilang proyekto. Matatanda ang nag-offer ang Amerika ng 4 hanggang 5 Chinook helicopters sa budget na halos 13 billion pesos ng Air Force, ngunit hindi pinalad na mapili sa proyekto dahil mas pinili nila ang mga MiL-Mi-17 helicopters ng Russia na kayang pagkasyahin ang nasa 16 na helicopter sa budget na 13 billion pesos. Subalit kinansila din ang Pinas ang order nito mula sa Russia kahit na nakapagbigay na tayo ng down payment na hindi na naibalik
dahil na rin sa pinagbabawalan ng allied countries na bumili mula sa Russia. At dahil sa bagong balita na ito, may tsansang mapipili na talaga ang mga Chinook helicopters at sa aking opinyon lamang ay mukhang hinihintay na lang ma-deliver lahat ng Black Hawk helicopters na ating in-order bago sila magsimula sa pagbili ng mga heavy lift helicopter at inaasahang ma-deliver lahat ng Black Hawk sa susunod na taon. Nagpahayag na rin naman ang Estados Unidos na tutulong sila pagdating sa pinansyal na aspeto ng proyekto na ito kung ang kanilang Chinook helicopters ang mapipili, na kung saan nagpahayag na sila ng $100 million na military assistance o nasa 5.6 billion pesos upang tulungan ang Pinas na matuloy na talaga ang proyekto na ito. Marami pang offer mula sa ibang bansa, ngunit umaasa talaga tayo na ang Chinook ang mapipili dahil napakalaking tulong nito sa operasyon ng ating hukbong sandatahan.